Sa pagpapatuloy pa rin po ng mga pumapasa ng balita, pasadahan po natin ang isyu nga po hinggil po sa transportasyon, lalo po dito sa kinakaharap na isyu po ng Land Transportation Office, mga kinakaharap po ng mga isyu ng LTO. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon via Zoom, si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Magandang umaga po, Asek Lacanilaw. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23, Drew Nasino po at Johnny Bañez, Asek. Good morning po, Asek. Good morning po, Sir John, Sir Drew. Magandang umaga po Happy sa New Year po, Asek. nakikinig at nanonood. Happy New Year po sa inyo. Right. Unang katanungan, kamusta na po ang issue ng e-bike at e-trike, Asek Lacanilaw? Tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon ng e-bike sa mga nasabing kalye. Ngayon po, napaka-supportive sa amin ng MMDA, si Chairman Artes, at yung mga kanyang operations group ay tumutulong sa amin na para ma-implement lalo ito. Right, so yung mga katanungan ba tungkol sa ikangay legality ng inyong hakbang, nasasagot naman po, Asek Lacanilaw? Sa e-bike po, opo, kasi may mga yung joint memorandum circular or joint admin order, ng 2014 ay yun ang ini-implement namin at saka yung memorandum circular ng MMDA. Po. Asek, how about naman po doon sa posibilidad o plano na i-require ang mga nagdadrive po ng e-bike at e-trike na kumuha po ng lisensya? Parati ko nga pong sinasabi, ready ang LTO na i-accept ang pagpaparegister nila. Pero sa ngayon po kasi binabalangkas ng DOTR, yung aming mother agency, upang magkaroon ng konkretong guidelines. Kasama po dito, joint memorandum circular po ito ng DOTR, DPWH, ng DILG, LTO, LTFRB, para mabalangkas po na yung mga detalye dito upang makapag-rehistro itong mga kasama na mga kababayan nating na may e-bike. Alright. So, possible kaya yan? Abangan ho natin yan kung magmamaterialize sa ASEC. Pero yan bang pagbabawal yung ban sa e-bike o e-trike sa mga national highways? Possible na yan pa ay palawakin, ASEC? Sa ngayon po kasi, nag-stick muna kami dun sa 4 major highways dito sa Metro Manila. Alright. Habang pinag-aaralan yung mga ibang areas. Kasi iba't ibang areas, iba't ibang terrain, iba't iba ang problema. So mas masusi namin tinitingnan kung papaano ito magiging epektibong implementation. Wala pa dun sa mga probinsya, ASEC? Hindi, Wala pa po. May mga fake news nga na, Yun na nga, lumalabas. Linawin lamang po natin, ASEC. So wala pa sa mga probinsya. Wala po sa mga probinsya. Ayan po, yung video, ang ganda yung pinakita ninyo. Yan yung sa South Luzon oo. Express. Parang parang Trenta namamasyal po lang sa na- luneta Anyway, so linawin lamang natin kasi binabanggit sa ilang news item na binasa namin kahapon, Asek Lacanilaw, with your indulgence, na mukhang isa sa mga tinatarget nyo rin is yung Commonwealth Avenue at yung Marcos Highway, tama ba? O Highway. Sumulong Highway? San Tama po Tipolo? kayo. Tama Opo. po kayo. Pero yun nga po, yun yung may marami po kasing nakikitang reklamo sa e-bike na ang daming tumatakbo dyan. Tapos considering na ang Commonwealth masyadong malapad yan, lalo na pagdating ng ang daming maluwag masyado, magiging prone sa aksidente. Pero sa ngayon, pinag-aaralan namin at lalo na yung coordination with the LGU mahalaga. Kaya kailangan din namin kunin ang panig nila kung ano ang kanilang magiging suwestyon dito kung i-implement dito sa mga highway na ito. Po, with your indulgence, meron lamang pong nakagpaabot ng mensahe, nakikisuyo po para sa pagsasagawa ng checkpoint at apprehension kung kinakailangan na Asek Lacanilaw sa harap po ng Municipal Hall mismo at highway ng Montalban, Rizal. Mukhang kalat daw po ang mga estudyanteng below 18 years old, nagmamaneho, sumasakay ng motorsiklo, walang helmet, naka-modified muffler, overloading. Tapos yung tricycle converted into roving bakery.
Ito po ba'y saklaw pa ninyo at kung saklaw po ninyo, humingi sila ng request para maiwasan daw po yung posibleng aksidente? ASEC Lacanilaw. Tipo, saklaw po namin pero hihingi rin po kami kasi lalo na yung mga tricycle LGU po ang may saklaw dyan sa area. So hihingi po kami ng tulong sa LGU. Montalban Rizal. So i-check po namin, magpapadala kami ng tao dyan para po ma-operate po yung mga may violation. Apa, pipicturean ko po yung mensahe, i-forward ko po sa inyo with your indulgence, ASEC, para mas malinaw po kung saan yung mga lugar na isasagawa nyo yung Opo. posibleng hakbang. Right? Pati ba yung open muffler, saklaw nyo rin, ASEC? Opo, illegal modification po 'yan. Maari pong ma-fine po ang mga motorsiklo diyan ng 5,000 piso. Dahil sa yung yung open pipe or illegal modification po sa kanilang mufflers. Right? Mukhang marami-rami kasi nagaganyan eh. Oo, lalo nung pagsalubong ng bagong taon, diba? Naging permission. Tamaan ka sa mukha, di ba? Noise Oo, pollution pala. akala po kasi nila yung mga ibang kabataan, kasi ako po yung nagmumotor din, akala nila nagpapatulin yun dun sa motor. Hindi nila naiisip na mas nire-reduce nito yung power ng motor. Kumbaga takbong 30, tunog 100. Yun lang. Yan. Kumbaga, sa tunog man lang makabawi. Oo, sa Ika nga. tunog. Oo. Sabi nga isang kwentuhan namin pag ang motor mo is ganito lang ang CC at nilagyan mo ng modification, ang 150. tunog na niyan buwang! Mga 150 Buwang! no? Halimbawa ko 150cc, no? Aerox gamit mo. Diba? Sa 10th Avenue, Caloocan, dami. Ay, nako. Anyway. And speaking of biyahe, ewan ko ba, Asek, ako yung naguguluhan dito sa napapanood ko sa video. Saan ba lugar yun? Sa Skyway. Skyway ba Oo. yun? Akala ko pwede kahit ano. Alin ba? Yung Yung singit-singit? Oh, yung pasingit-singit. Hindi ko. Linawin natin yan. Linawin nga natin, Asek. Ano ba? Saan ba? Sino ba ang nagkamali o saan bang parte nagkamali dito sa anak nitong James. Oh, si James. Paring James. Paring James. Opo. Actually, sa amin po sa LTO, linawin ko lang ho sa mga kababayan natin. Sinagot lang ho namin yung mga issues. Maari po kasi iba hindi nakakita ng kanyang post. So, dun sa base sa kanyang post, sinagot lang namin po isa-isa para maunawaan din ng mga kababayan natin. Hindi po ito para magdagdag ng gas sa issue. Kumbaga, ito po ang dahilan po nito ay para maliwanagan na lahat. Okay. Yun hong sa Skyway. Yun ho kasing makikita nyo naman po dun sa ewan ko kung may kopya po kayo nung footage, nung CCTV footage na pumasok po siya dun sa double lane. Kumbaga malapit na pong mag-exit, nakalinya po yung mga kotse, sumingit po siya doon sa harap mismo ng enforcer. Sumingit, So, opo. So, na-charge po talaga siya ng reckless doon. Ang reckless po kasi ay pag merong intentional or ignoring risk sa sarili mo or sa ibang tao. Katulad po nung paghinto sa expressway na hindi naman hintuan, maaring ipahamak ng sarili mo o ibang motorista ang reckless na yun. So, yan po. Kaya talagang matcha-charge po siya ng reckless. Maraming nagsasabi, hindi naman yung issue, pero doon po kasi sa post, sinagot lang namin po isa-isa. Actually, Change of lane lang daw po, hindi po ito change of lane. Pumasok po talaga siya diyan na double lane, malapit na doon sa exit, kaya po siya na charge ng reckless. Ito po ay paliwanag para sa mga kababayan natin na huwag nating gawin yung mga ganyan. Asek, ang sinasabi ho dito, ang pinupunto ho ni Paring James. Paring James, sabi niya, tanggap naman nila yon, gumawa ng traffic violation yung tanggap nila bukod sa pagiging bagito kasi. Ilang taon na? 19. 19 years old. Pero ang pinagtataka lang daw ni James kung bakit daw naging pahirapan yung naranasan na proseso sa LTO para lang makuha yung lisensya matapos po yung
ginawang traffic violation. At isa pa pong kino-question with your indulgence, ASEC lang kanila, bago mo sagutin, is yung araw. Dahil mukhang nahagip daw po yung mga holiday dun sa 15 days na ibinigay. Okay. Malapit na magpasko Okay. kasi. Opo, ganito po. Kagaya po nasabi ko kanina, sinagot lang muna po namin kaya pinaliwanag namin yung pagkakahuli niya kasi kasama po to dun sa unang kina-question niya kung paraan ng panghuhuli. Meron po siyang question dun Kinwestiyon niya yun sa kanyang post. Ngayon, dun naman po sa 15 days, ganito po yan. May adjudication process po ang LTO. Based po dun sa rules ng JAO 2014, ang adjudication po ay nakabase din sa mga rules ng Civil Code ng Supreme Court na 15 days. Hindi po siya 15 working days. Ang naging problema lang po niya kasi tumapat sa karamihan ng holiday. Nahuli po yung anak niya ng December 18. So, from the December 18, kung hindi po ako nagkakamali, meron pang 5 working days bago mag-holiday. So, anong nangyari? Pumunta siya on the 27, Sabado. Wala pong LTO ng office Sabado. Oo. Opo, so nag-declare na rin po ng January 2 ng holiday. Supposed to be, meron pang pasok noon na nag-declare ang gobyerno ng January 2 holiday. So naging January 5. Nung pumunta siya ng January 5, nagbayad siya ng fine sa cashier. Magkaiba po kasi ang cashier tsaka sa adjudication. Hindi po siya isang lugar. Isang opisina. So pagkabayad sa cashier, pumunta siya sa adjudication, doon ipinaliwanag sa kanya na nag-lapse na yung 15 days. Pero merong paraan dyan. Hindi ko alam kung bakit yun ang ginawa nila na ang usually ang pagkaganyan nakalapse ka ng 15 days, may humanitarian consideration kami. Pwede kang sumulat nung araw din na yun, doon na mismo kahit sulat kamay lang, ipasa sa amin na nag-a-appeal ka. At doon namin pinagbibigyan. Kailangan lang na may formal kasi meron tayong yung sinusunod na Opo. doon sa 15 days na adjudication. Pero actually sa totoo lang, yun nga yung gusto ko rin tingnan na tinitingnan ko na pwedeng i-adjust kung halimbawa mag-fall under into holiday, pwedeng i-adjust ng isang araw para yun ang mga kababayan natin. Pero yun ang purpose kasi niyan para kagaya sa mga korte, para at least sagutin mo kagad. Alright, question po. May kapabayaan po ba or may kakulangan po ba sa mga tauhan ninyo kaugnay dito sa insidenteng ito? Kasi mukhang yun ang tinutumbok maging nung mga netizen na nagre-react dito sa insidenteng ito, ASEC Lacanilao. Kasi po sa investigasyon ko, tingnan nila yung bawat panig. Sa amin, sa LTO, yung pong in-impose lang namin yung 15 days. Kasi nasa rules yan. Hindi ko po rules yan. Maraming sasabi, ako daw nagbigay ng rules. Hindi ko po rules yun. 2 years na po yung rules na yun. Saan galing yung rules na yun? Pinagbasihan namin yung mga rules sa Civil Code, sa Supreme Court. Yun yung binalangkas nila para mabuo yung 15 days po na yon. Ngayon, sa amin naman, sa LTO, yung mga empleyado namin, kung merong pagmamalabis o base sa investigation ko, wala pong naging pagmamalabis yung empleyado namin sa LTO kasi inimbestigahan ko pong mabuti. Kaya nga sinabi ko sa inyo, tinapos ko within the day. Ako mismo personal na nag-imbestiga. Kaya po lumabas po lahat yung mga ito, sinagot namin isa-isa. Ang nagiging issue lang naman po dito yung 15 days Tapos pangalawa, ang isang nagiging issue yung sinasabi niya yung reckless imprudence at saka reckless driving. Kasi magkakaroon raw ng permanent criminal record yung anak niya. Hindi po totoo yun. Ang magkaiba po ang reckless imprudence at ang reckless driving. Ang reckless imprudence po ay criminal case. Admin lang po sa amin, kaya reckless driving lang. Kaya hindi po yan permanent record. Right. Kung wala pong pag-abuso, wala naman po bang pagkukulang yung mga tao nyo kaugnay sa insidenteng ito? ASEC? Base nga po dun sa investigasyon namin, yun lang po ang nagiging yung maaring yung pagpapaliwanag dun sa kanya ng mga tao na pwedeng magsulat kasi yun ang kaya napaka-importante na sana nag-complain muna siya sa amin. Pagka-complain na sa amin, sa akin kasi sir,
within the day, ina-actionan ko kung may mga complaint. At hindi po mayaman o mahirap lang ang tinutulungan ko. Paisa. Lahat po ng, Mhm. ng tao. Kahapon may yung mag-ama na pumunta sa akin, tinulungan ko. Yun lang, may proseso lang na kailangan pong sundin. Opo. Pero hindi rin kami nagtotolerate ng tao namin. Lalo na, kita nyo naman, ang dami naming nahuli na mga opisyal pa ng LTO na, natanggal namin dyan. Opo, Asek, linawin ko lang kasi dito sa kung nagkaroon ng miscommunication, yung malamang, hindi kaya, Inglesero din yung anak ni Baka hindi Warren naging James. malinaw, Baka hindi yung naging malinaw paliwanagan, or Asek. hindi na paliwanag na maayos ng inyong tauhan. Kung Or hindi hindi naintindihan ng bata. naintindihan ng bata Yung paliwanag. yung paliwanag. Maaring ganon, di ho ba? Sir, doon kasi sa TOP na yung ticket Mhm. na naka-stipulate po doon na yun nga yung pwede kang within 5 days, pwede kang mag-contest. So maliwanag po doon. Ngayon yung sa 15 days naman, yun po yung naging rules talaga nila, 2 years, base sa civil code at saka doon sa ano nga sa mga korte. Mm. Nagkaroon na po ba ngayon ng personal na pakikipag-usap doon kay Paring James sa ASEC Lacanilao? Nag-reach out ba siya sa Wala po. Wala po. Ang aming opisina po ay bukas pagka po may mga any complaints or gusto nilang maisaayos. Parati pong bukas ang opisina na Apo. po namin. Apo. Asek, ano ho bang sasakyan yung involved dito? Ano ba yung dinadrive ng anak ni James Deakin? Kung hindi ako nagkakamali, yun po yung isang brand ng Chinese brand, yung BYD. Hmm. Nalimutan ko lang po yung E-vehicle. ano, E-vehicle ho ba? hindi ako sure, Alright. Basta yung ano Pero ang malinaw, walang kaukulang dokumento na ibiniyahe. Ba't naman, ayan po, paliwanag ko lang po, Sige ba't po. ko sinasabi yan? Kasi doon po sa posting niya, kasama po yun sa sinagot ko na hinihingi daw ng LTO yung ORCR, hindi naman daw nila dala, nasa record naman daw ng LTO, tsaka bakit kailangan pa yung requirements na yon? Ganito po yan, standard po yan, pag kayo po ay nagmamaneho, pag kayo po ay nahuli, kailangan po may photocopy po kayo ng ORCR all the time. Kaya po, lalo na sa pagtubos. Ngayon, nung hiningi po yung ORCR, wala pong naipakita na ORCR. Ang naibigay po sa amin, dokumento, yung pong dokumento ng importer to the dealer. Mhm. Ibig sabihin, pag dumating yung sasakyan, yung dinodokumentuhan, pag import, papuntang dealer sa warehouse ng dealer. Hindi po siya yung sales invoice na binibigay dun sa mga bumibili para gamitin sa kalye. So doon pa lang may pagkakamali na sila. May paglabag na rin, ASEC. Opo. Kaya po sinasabi ko, hindi po unregistered, totally wala pong papel. Mhm. Yung Delikado. sasakyan, opo. Alright. Kaya po nag-show cause po kami sa dealer, kailangan nila magpaliwanag bakit nasakali itong sasakyan na to. Kaya yun po yung nais namin namin malaman ang panig nila. Kaya namin isinokos kasi yun yung ibinigay sa amin na kopya ng papel. Alright. At base sa record namin, wala kaming makita na details nun. Okay. Okay. Asek, baka meron pa ho kayong mga karagdagang pang panawagan, payo. Mensahe, O paalala rin. mensahe sa ating po mga motorista or kay ano na Tama rin, na. Paring James. kay James sa na mga, rin, sa sa mga anak niya. kababayan po natin, yung pong pagsunod sa batas trapiko, pwede kayong mag-contest sa amin kung pakiramdam ninyo ay mali ang paraan ng pagkakahuli sa inyo. Pwede kayong mag-contest sa lahat ng LTO office or dito sa LTO mismo sa central office. Tutulungan namin kayo. Yun naman pong mga requirements para kayo ay kumuha ng tumubos sa inyong mga lisensya. Standard po talaga yung ORCR kasi may pagkakakilanlan kung legal ba yung dinadrive niyong sasakyan o hindi. Pangatlo, kung kayo po ay may mga reklamo sa aming mga empleyado, opisyal, ay bukas ang aming opisina para tanggapin ang inyong reklamo o inyong ayun po, reklamo.
Yun naman po. Ang LTO, very ano po kami, active po kami sa lahat. Yun nga pong announce ko na rin dito, yung road rage nga po sa Marikina, inaksyonan ko na, revoke na rin po yun. Mensahe ko naman po kay Mr. Dikin, sa amin sa LTO, bukas pong opisina ko. Anytime, kung meron kayong reklamo, kung feeling ninyo may empleyado na pinahirapan kayo o pinatagal kayo, bukas po kami para aksyonan po yan. Kaya kahapon, madali pong ang investigasyon ko. Within 4 hours, tinapos ko yung investigation po niyan. Po. Asek, may binabanggit din na mukhang may nalabag daw kayo dahil ipinost nyo sa social media yung mga hindi dapat i-post sa social media. Tama po ba, Asek? Asong ito? Alin pong hindi dapat i-post sa social media. Parang isinapubliko nyo yung something na hindi raw dapat. Yun yung huling nakita ko sa post ni kumparing James. Parang meron daw yata kayong ipinost na hindi dapat i-post. Which is dapat private daw. Wala ba kayong ganon? Yung pong bang ticket niya, ticket po namin yun sa LTO. At wala po kami nakapost na personal po niyang, kung meron pang mga pinopost kami na personal, na for example, driver's license, naka-blur po yung mga ano niyan, mga identifications niya. Alright. At Asek, maraming salamat sa pagkakataon at nananatili pong bukas ang impilang ito at programang ito for update po sa inyong Opo. tanggapan. Thank you so much, sir. Good luck. Good morning. Salamat po, Thank you Asek. po. Ingat po. Good luck po. Yan. Si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, ang hepe po ng Land Transportation Office.